Hi, good morning po, titos and titas. Ako po si Sanika from North B po. Ayan. And allow me to share my story kung paano pong kumilos at gumalaw ang Panginoon sa buhay ko. Ayan. Nung 2 years old po ako, na-demolish po yung bahay namin sa Payatas. Napilitan po kami noon na tumira sa gilid ng kalsada for a couple of days hanggang sa makahanap po si Papa ng place kung saan pwede po kaming manuluyan. And tumira po kami sa covered court. Sa covered court po na yon, yung naghiwalay lang po sa amin, sa mga kapitbahay namin, ay pieces of plywood na ginamit ni Papa para po gumawa ng makeshift home sa loob po ng covered court. Thankfully, we got relocated. Na-relocate po kami sa isang GK community sa Payatas din po. But after even the relocation, our life continued to be a struggle. My parents worked hard to put all of us 4 siblings through school. Nagsimula pong mag-work overtime si Papa bilang tricycle driver. Si Mama naman po ay nagbukas ng maliit na sari-sari store, nagtinda po siya ng mga cosmetics, at nag-offer din po siya ng manicure and pedicure services para po matustusan po yung pag-aaral po namin at yung pangangailangan po namin magkakapatid. Kasabay po nito, nagka-goiter po si Mama. Naging mahirap po sa kanya yung pagtatrabaho dahil po sa sakit niya. Nagkaroon din po siya ng kidney stones at dumating po sa point na nagko-collapse na po si Mama dahil po sa sakit niya. Yung experience po na magkasakit si Mama is masasabi ko na isa sa lowest point in life ko po as a child. As the youngest of the 4 siblings, na-feel ko po na yung sakit po ni Mama ay nagkaroon ng napakalaking impact sa pamilya namin. It was a time of great uncertainty. Yung dating buhay na buhay at nurturing presence po ni Mama, naghihirap na po siya. Sa sobrang sakit na makita yung taong laging nag-aalaga sa amin, this time, siya naman po yung nangailangan ng pangangalaga namin. During those challenging times, my siblings and I came together para po suportahan ng isa't isa. Para po mapunan po namin yung void na naiwan nung sakit ni Mama. We took on more responsibilities and did our best para yung stable at yung loving environment ay nandun pa din despite all the challenges na nangyayari po sa amin. Bilang bunso po sa aming 4 na magkakapatid, ang maitutulong ko lang po nun sa pamilya namin ay akuin po yung mga gawaing bahay na dati po si Mama yung gumagawa. Yung panganay ko pong kapatid, hindi po siya nag-enroll ng college kasi po nagpaubaya po siya sa pangalawa ko pong kapatid. Sabi po nun ni Kuya, mas may opportunity at mas may potential daw po si ate compared sa kanya, kaya si ate na lang daw po yung bigyan ng chance para makapag-aral ng college. Yung ginawa po ni Kuya, pinag-alaga po siya ng mga baboy sa Montalban para po magkaroon ng dagdag na fund sa pang-college po ni ate. Sa experience po na to, natutunan ko kung gaano ka-importante ang pamilya at ang pagiging resilient sa harap ng mga challenges. Aside po kasi sa emotional stress, yung pamilya po namin na financially nag-struggle na po, kailangan din po naming harapin yung katotohanan na may sakit yung isa sa bumubuhay sa pamilya namin. Lalo po nun na pressure si Papa na kinailangang magdoble kayod para po ma-provide yung mga needs namin at matustusan po yung paggastusin sa mga gamot po ni Mama. Despite all this, ibinigay po ng parents namin yung best nila to keep us in school. Kasi naniniwala po sila na yung education lang po yung
tanging yaman na maipapamana po nila sa amin. Ako po ay produkto ng CFC community. Bilang galing po kami sa GK community, nagsimula po ako sa Sibol. Naging sagip din po ako, tas naging Kids for Christ, and eventually po, nag-transition po as Youth for Christ. And ngayon po, serving sa Youth for Christ as household head po. And na-realize ko po na ang community po talaga ang isa sa pinakamalaking blessing sa buhay ko. Sobrang tatag po ng support system na tumaguyod sa akin. Una ko po itong na-witness sa household po ng mga magulang ko. Nakita ko po noon kung paano pong i-pray over si mama tuwing may household po sila. Hindi ko po naiintindihan dati. Nagtatanong po ako, bakit kaya sila nag-iiyakan pag nag-household? Pag nagpe-pray over, bakit sila nag-iiyakan? Parang may ganun po akong question. Pero as I grow in this community, na-realize ko na ganun pala talaga kalakas yung power of prayer ng isang household. I experienced this kind of prayer support firsthand, and now I understand. Kaya pala ang saya-saya ng mga magulang ko sa household nila. Kaya pala sila umiiyak tuwing pinagdarasal nila ang isa't isa. Kasi I'm sure na nararamdaman nila kung gaano kabuti ang Panginoon through the gift of their household. I was raised in the CFC community where prayer is the most powerful battle gear that we have. Whenever I'm faced with life's challenges, I always start with a prayer and stay faithful kasi alam ko po that God will always give me what I need and He will always be with me. All these years, palagi ko pong sinasabi na God will provide. And through Youth for Christ, it became an avenue for me to witness and experience God's generosity in real time. Dahil din po sa community, nakilala ko po ang ANCOP. Pinuntahan po kami noon ng PIT sa area namin, and dinalok yung ANCOP sponsorship. Nung una, ang sabi po ni Mama, ibigay na lang po yung sponsorship sa mas nangangailangan. Pero ang sagot po ng PIT sa kanya ay, nakikitaan daw po ako ng potensyal at kailangan din naman daw po namin yung tulong ni ANCOP. And true enough, kinailangan po talaga namin ang tulong ni ANCOP. During pandemic, naging malaking tulong sa amin ang allowance na natatanggap ko mula sa ANCOP. Dahil tricycle driver po si Papa at si Kuya, dalawang provider po namin ang nawalan ng income during the lockdowns. Sa tuwing makakatanggap po ako noon ng allowance, ipinandadagdag po namin sa pambili namin ng mga groceries at ng mga pangangailangan namin. At naging malaking tulong po ito sa pamilya namin para makasurvive po sa gitna ng pandemic. Nandito na po ako sa CFC community since I was 3 years old. At isa akong ANCOP scholar since 2014 po. I graduated with a Bachelor of Science degree in Business Administration sa Polytechnic University of the Philippines po, major in Financial Management. And by God's grace, I graduated cum laude. Taos puso po akong nagpapasalamat sa ANCOP at ngayon po, I'm proud to say na sa ANCOP din po ako nagtatrabaho. Sa finance department po, working mainly po sa ANCOP Global Walk. This is my way of giving back to the community that nurtured me and helped shape me into the person I am today. This community did not only show me how gracious our God is. Ipinaramdam din po sa akin ng community na to ang pagmamahal ng Panginoon
through the people that I encounter in my journey of faith. Through my family, through my brothers and sisters in YFC, through my household, through my coordinators po, and especially through ANCOP. Muli po, ako po si Sanika Uwadan, 23 years old, and super proud to be an ANCOP scholar and now an ANCOP servant. And for that, may God be praised. Right.